Blessed day. Boring na tayo dito. Hinahanap na natin yung trabaho. Medyo masama pa rin po yung pangamoy natin. Hindi pa rin po tayo pwede singa, mag-ubo at umire. Dahil baka po magalaw yung iniharang doon sa ating namutas na placenta doon sa ating brain. Time check natin ay 7:21 ng gabi. Kahapon po na-share natin sa about tulong. Yan. Yung meaning ng tulong. Ngayon naman, siyempre pagkatulong tayo, biyaan tayo ng Diyos, kisig naman ang ating pagbulayan. At sabi po ng Panginoon sa Kawikaan 6:22, pagkat ikaw ay lumakad, papatnubay sa iyo. Pagkat ikaw ay natutulog, babantayan sa iyo. Pag ikaw ay gumising, makikipag-usap sa iyo. Okay, bago tayo manalangin, yung word lang ng gising, G-I-S-I-N-E. Pag gising natin mamaya, kung paitulot pa ng Diyos, ito yung dapat natin gawin. First is grateful. Magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sapagkat binigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na makabangon. Bigyan tayo ng pagkakataon na magawa yung dapat natin gawin. Bigyan tayo ng pagkakataon para may tama yung mga dapat natin tama. At bigyan tayo ng pagkakataon para makasama pa yung mga mahal sa buhay. Kaya be grateful. Magpasalamat tayo. Pag-isig sa umaga, be grateful ka agad. Magpasalamat sa Diyos. Second, dapat hindi ka lang grateful. Intercede. Ipanalangin mo na agad kung ano yung dapat mong gawin sa araw na to. Sabi nga, put God first. I-surrender mo na sa Kanya. Kausapin mo na kagad ang Diyos. Sabi, Lord, nawa ang plano ko ay plano mo. Bakit? Kasi maaring maganda yung plano mo, pero itong tiyak, mas maganda ang plano ng Diyos para sa iyo. Kaya, isurrender mo na, kausapin mo ng Diyos, Lord, ano bang plano mo sa araw ito? Ano bang ipapagawa mo sa akin? Nang sa ganun, yung direksyon mo ay isang magandang direksyon, mabuti, kaaya-aya, kapakipakinabang, at higit sa lahat, kalugod-lugod sa Diyos. Grateful, intercede. The next letter S is to serve. Serve others. Sabi nga, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din yung ginawa mo sa Panginoon. Susulitin daw natin yan pagdating ng takdang panahon. Di ba, tinanong ng Panginoon, come, enter into my kingdom, sapagkat ako'y dinamitan mo, nung ako'y hubad. Pinakain mo ko ng ako'y gutom, pinayin mo ko ng uhaw. Sabi ng tao, kailan ko po ito ginawa, Panginoon? Nung mga panahon na ginawa mo ito sa iyong kapwa, ginawa mo ito sa akin. Kaya, serve. At doon sa pag-serve, practice lang natin. Kahit isang mabuti lang muna sa isang araw. Do it regularly until formed into habit. Hanggang sa masaya ka na, masanay ka na. Yung isang ginawa mong pagtulong, maging 2, maging 3, maging 4, hanggang maging parte na ng katawan mo o ng buhay Kristiyano mo pagtulong sa kapwa. You serve other, hindi dahil mandato to ng kapulisan. You serve other dahil may video nakatutok. You serve other because alam mo pag nag-serve ka sa tao, you are serving the God. First is grateful. Second, intercede. Third is serve. Fourth is improve. May mga ginawa tayo kahapon ng isang araw, maaring mali, maaring sablay, maaring tama, pero ito yung pagkakataon. Pwede pa pala natin itong mapalago. Pwede pa pala natin itong mapaunlad. Pwede pa pala natin itong mas mapaganda. Yung good, pwede maging best. Yung best, pwede maging yung best, yung good, pwede maging better. At yung better, pwede maging best. Or yung worst, pwede maging regular. Then yung regular, maging good.
Ibig sabihin, may pagkakataon ka pa. Kaya pag-isip ng umaga, Lord, ano ba yung dapat kong itama? Ano ba yung dapat kong i-improve? I-improve mo yung buhay, pananampalataya. Improve mo yung communication mo sa iyong pamilya. Improve mo yung ugnayan mo sa community. At improve mo kung ano pa ba yung dapat mo mapalago para mas lalo mo pang mapalaganap may pakilala si Kristo sa ibang tao. Grateful, intercede, serve, improve, and then is what you call the juice. What's the juice? Share the good news of the Lord. Sa pamamagitan ng pagkikwento ng buhay mo, pagkikwento ng kahapon mo, pagkikwento ng nakaraan. Maaring sablay ka ngayon, pero kung nakilala mo si Jesus, naitama mo, nagawa mo mabuti, ikwento mo. Or may mga pagkakataon sa iyo na may mga nagawang mabuti yung Panginoon, ikwento mo sa ibang tao. Share the news, the good news, not the bad news. Magulo ng mundo ngayon. Kaya dapat may bahagi natin yung mga magaganda, yung mga mabubuti, yung mga pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Katulad ako, blessing ako. Sapagkat pinahintulot pa ng Diyos na magising ako. Pinahintulot pa ng Diyos na hindi madamage yung brain ko. Ibig sabihin, mayroon pa akong i-improve, mayroon pa akong dapat ibahagi. At ito yung huwag kong sasayangin. Kaya ikaw, pag dumating sa iyong pagkakataon na yun, huwag mo sayangin. Share the good news. And what's the last? The letter G. We need to glow. Kailangan natin magliwanag sa mga panahon na pawang kadiliman ang nakikita sa mundo, korupsyon, kaguluhan, takot, pangamba. Kailangan natin makita sa gitna ng kadiliman, meron pa rin liwanag. Dala-dala pa rin natin ang liwanag ni Kristo. Dala-dala pa rin natin ang liwanag na nagmumula sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-asa, pagbibigay ng pananampalataya, at pagpapatuloy na pagmamahal sa kapwa. Magliwanag ka lang, magpatuloy ka. Kaya kagigising ng Diyos, gusto niyang maging liwanag ka. Kahit madilim na ang paligid, madilim na ang buo, madilim na ang mga kaibigan mo, pero hanggat tangan-tangan mo ang liwanag, continue to shine. At makita mo, darating ang liwanag. Dahil si Kristo ang liwanag mo, ang liwanag na to ay patuloy at patuloy na lalaki at patuloy na lalakap. Kaya, mamaya pagtulog mo, yung tulog na karaan, reviewin mo, at pagising mo bukas ng umaga, ang gawin mo, thanks, be thankful. What's the letter U? G for intercede, serve, improve, and news, and what's the last? We need to grow. Kaya sa gabi ito, nawa, patubayan at pagpalain ka ng ating Panginoon. At nawa po, bukas ay makalabas na po tayo, na-extend lang po tayo ng 1 day ulit dahil kailangan pa po tapusin yung ating antibiotic. And with God grace, at ito nga po, nadagdagan na naman yung ating tusok-tusok dahil hindi mahanap yung ugat, sobrang lamig dito sa ospital ng Makati. Shoutout lang po sa mga nurse at saka doktor po dito, mga magagaling po talaga. Huwag ko kayo matakot magpa-check up dito, magpagamot. Sa akin nyo po, mga professional at saka mga galing po mga ka-doktora dito. Muli-muli po, mula din sa ospital ng Makati, time check natin 7:30. Kailangan natin lumiga ulit dahil wala na po tayo gagawin dito, nainip na tayo at mimiss na natin magtrabaho, pero sabi nga kailangan magpahinga muna. Muli-muli, Police Executive Master Sergeant Brother Aldemones, papaalala sa amin, that's all the line. Huwakan natin lagi ang salita ng Diyos. Bye-bye. Love you all.